Ito logo. Hello. Yan. Nagaganyan. Kita ka nga. Hello. Hello, mic check. Mic check. Papresot. Handa ka na ba? Ina, hindi ako prepared pre. Handa ka na ba? Hindi ako sanay. Di ka sanay? Ina, ayoko ng ganito. May pressure ako sa camera. Kaya ano ba? Intro muna ako, tapos papasok ka. Sige, ano daw muna siya. Lalabas daw muna siya. Siya, i-intro muna ako. 3, 2... Hello guys! What's up? Magandang hapon, umaga sa inyong lahat. Or gabi, kung anong oras mo kayo nanonood ngayon, no? So, this is Paolo Pinak Malafet. And welcome sa ating bagong episode. Episode 4 ko na to eh. Welcome sa episode 4, no? By this time na recording namin, hindi ko pa na-upload yung 2 at 3, no? So, ngayon, pag-uusapan natin ang ating pagchichismisan natin ang buhay ng isa kong kaibigan dito. Ang aking kanang kamay, no, nung college. And without further ado, nakita nyo naman na siya kanina, lumabas lang para daw sa entrance. Pasok! Mr. Alex Jaire Trinidad! Palakpakan naman, pre. Palakpakan mo naman yung sarili mo. Gip. Ingay! So, ayun mga kaibigan, no? Pakilala ko muna sa inyo ang aking tropa, si Alex Jaire Trinidad, no? So, kaklase ko siya nung college, simula first year hanggang fourth year. So, ito yung nagsilbing kanang kamay ko nung college. Like, tangina, duo talaga kami. Duo kami, like kami magkasama. At saka, tulungan ba? Sa lahat ng bagay, no? Kasi si Alex, like, favorite niya yung math. Diba? Mahilig ka sa math. Mahilig ka ba, di ba mahilig ka Solve. Ano bang feeling? Tama kasi ako never ko nahiligan talaga mag-solve ng math eh. Di, wala lang pre. Ewan ko. Siguro kasi nung bata ako, parang gusto ko lang yung may iniisip lagi. Yung logic, kumbaga, paano mo isosolve to, ano yung pwedeng shortcut. Nung bata ako, gusto ko wala akong iniisip. Pero since bata ka, ano ka na talaga? Nagsimula yan, pre, tanda ko grade 4. Tanda ko yung grade 4 yun eh. Oh. Kasi, grade 3 ata. Hindi ko sure kung grade, basta grade 2 or grade 2 to grade 4 yun. Tinuturo yung division. Tapos one time, nung nagbinigay sa amin ng homework, di ko talaga mag-gets yung division kasi ang gulo, ganyan-ganyan. Oh. Solve ako, ganyan-ganyan. Tapos bilang tinuruan ako ng pinsan ko, yung parang paano lang intindihin yung division. Tapos simula nun, parang, ayun, nagustuhan ko na. Nung nag-gets ko paano i-solve yung division. Nagustuhan mo ang division? Oh, pre. Nung simula nung naturo sa akin yung division, simula naturo sa akin yung division, parang nag-enjoy na ako sa lahat ng math. Sana all. Ako kasi pre, tanda ko grade, kinder 2 ako eh, kinder 2. Di, may libro kami, Siyempre, may mathematics doon. Basic math pa lang. Addition. Noong una addition, medyo okay pa. Kaya turuan ako ng nanay ko. Di, ako kasi, mahilig lumipad yung isip ko. Yun yung problema ko sa sarili ko, mahilig lumipad yung isip ko. Kaya may ginagawa ko isang bagay, tapos madidistract ako, ganyan. Di, dapat addition inaaral ko. Naglipad ako ng pages, na-curious ako kung ano yung mga next subject. Ay, next topic. Nakita ko, subtraction. Nalungkot ako, pre. Kasi buti pa sa addition, gago. Carry 1 lang eh. Carry 1 lang eh. Sa subtraction ka kasi, pre. May baro pa. Sabi ko, ang hirap naman nun. Ano ba naman to? Komplikado naman. Ang hirap naman nun. Tapos, kaya ako, naano ako sa'yo, natuwa ka pa nung nahirapan ka sa division. Oo, pre. Hindi ako natuwa nun. Parang, kasi homework yun. Tapos parang, ang hirap naman sagutin nito. Tapos namapit na ako sa mga pinsan ko doon sa kapitbahay na tinuruan ako. Kasi nung una, di ko rin talaga bet ang math. Kasi yung fraction, hirap na hirap ako doon. Lintik yung fraction na yun eh. Tapos, parang next topic yata or next year nun, yung division na. Tapos parang ever since nun, wala, bet ko na talagang division. Tanda ko, pre. Nilaban pa ako sa first year namin, pre. Ay, puta, sana all. Ay, sa second year. Second year. Second honor. Nilaban ako sa second honor namin, pre. Laban kami math. Siya, pre. Tinatry niya mag-mental math. Habang nasa-solve sa Blackboard. Di ako, wala akong pakialam sa mental math. Talaga sinagutan ko, pre. Nag-solve ka talaga mismo. Pre, naunahan ko eh. Hambog. May pag ganun pa, naunahan ko eh. Kaya kasi, pre, nagme-mental. Gets ko naman, masaya mag-mental math. Kaso pucha, pre. Sayang plus points eh. Hindi sinagutan ko na agad. Oo nga. May, ano ba yung plus points sa solution? Ganun. Plus points ata sa exam yun, pre. Eh, sabi ko,
Parang ano yan, parang bunutan ata yun, ng timingan. Yung pagbunot ko nun sa akin, sa pangalan ko, kalaban ko yung second honor namin. Pucha Hindi na, uusan mo yung second honor niya. Biglang lahat sila parang panig lahat dun sa second honor. Ako, wala akong panig, walang pumanig sa akin. Underdog, bitch! Tapos biglang nasagutan ko. As in, pagsagot ko na bigla na lang umupo sa sahig kasi nga ko. May time limit ba? Hindi, pero syempre, paunahan Ayaw nga pala, paunahan. Tapos parang sabi ko, buto na, unahan ko yun. First time ko yung nakalawan yung mga matagaling sa amin. Tapos ever since Ano, high school? Ano pa, elementary pa yan. Grade 5 ata, grade 6 pa yan. Pero masasabi mo sa sarili mo, ay kasi you love what you're doing eh. Kumbaga, nag-e-enjoy ka sa pag-solve. So, yun yung tinatawag na maghanap ka ng someone na kayang punan yung pagkukulang mo. Lusot pre ah. Lusot talaga pre. Lusot kasi, nung ano namin, nung nung first year, second year namin, puro kami math. Siyempre engineering, computer engineering kasi yung course namin. So ngayon, bobo talaga ako sa math ever since. Aaminin ko talaga. Umabot pa nga sa point na tinusok ako ng nanay ko ng pencil sa kamay. Siguro, tangang-tanga na siya sa akin. Ano, di mo ba makuha-kuha yan? Di ko alam kung anong tinuturo niya sa akin. Baka subtraction siguro. Kasi pag math pinag-aaralan, like, fuck this shit, may calculator naman eh, di ba? Tanda ko yun ng first year. Parang di ba laging sasabi, sino may calcu? Parang pauna magbigay sa kanya ng calcu. Pauna magbigay kasi kung sino magbigay sa kanya ng unang calcu, matik yun ang tutulungan niya. Buti lang, katabi ko, pre! Pre, ito na! Matik yan, putya, pagbigay sa kanya ng mga calcu. Niya, pre, na-picture ka na yung sasagutan. Sige, wala na, sagot-sagot na lang ako. Picture lang, no? Pero ang saya, ewan ko. Since parang masaya ako talaga. Tapos tanda grade 7. Pina-attend pa ako ng training sa MTAP. Once lang yun. Ayun yung basta lumalaban sa math. Pero training lang yun. Once lang ako umattend. Kasi tinamad na ako. Nung nahilig ka sa math, ano ba? Parang humina ka ba sa ibang subject? Like, supporting sa English, ganyan. Hindi. Siguro mahina talaga ako dati. Diyan ngayon pa rin naman parang yung sa, hey kasi yung makabayan. Bakit nababore ka? Oo, pre, pag panay-daldalan talaga, pag panay puro words. Pag puro words nakikita ko, inaantok na ako. Yun kasi, yun yung parang polar opposites namin, guys. Si Alex, man of numbers siya. Kumbaga, pagdating sa solving, sabi ko sa sarili ko, nag-e-enjoy ka naman eh. Hindi ko gumawa. Nag-e-enjoy ka naman eh. Sige, ako, bubong-bubo talaga ako dyan. Sige pre, it's your time to shine. Pero hindi ako magaling. May alam lang kung paano. Malikot lang utak ko talaga. Hindi ka magaling, pero nag-e-enjoy kang gawin tong bagay na to. Sobra. Nag-result na dahil nag-e-enjoy ka, passionate ka. Kasi pre, sa lahat, good, excellent ka. Grade ko nun. Basta pag nung high school, mababa ako kasi tsaka science. Science. Ako naman, baliktad. Kasi usually ganun eh, di ba? Baliktad naman sa akin, bobo ako sa math. Bobo rin ako sa science. Sa PE ako magaling. Ay, iba yan, pre. Joke lang. Pagdating sa science, nag-enjoy ako. Memorization, masasabi kong yun yung forte ko. Memorization, tsaka nung una sa mga essay, ayoko rin nun, mga essay, kasi nakakatamad mag-isip. Pero nung pagdating nung college, parang kailangan. Kasi, si Alex, yun naman ang ayaw niya, puro words. So, pag may essay, siya ang gagawa. Pag may essay, like all words, 'di ba? Basta hindi math, ready ako tumulong. So, yun minsan nagpapalitan kami. Ano yung exchange favors lang. Kumaga, sige pre, tulungan mo ako sa math. Tapos ako gagawa ng ganyan. May quiz. Kasi syempre, online class, di ba? O, share screen lang. Alex, baka naman. Sasend ko yung tanong. Ang naging, darating na lang yung sagot. Ganyan. Ang routine lagi sa atin nun, pag may exam ng online class, papahiram mo yung account. Tapos, hindi. May isang sacrifice. Oo, yun. Tama. Ang naging diskarte namin, guys. Sorry, hindi na kayo online class ngayon. Diba? Pero ito talaga yung naging magandang diskarte namin nun. May isang sacrificial lamb. Kumbaga, kaya may quiz. No? Pero, kinaganda mas sacrificial lamb, marami pa rin tutulong. Yun. Kaya, sabay-sabay tayong aangat. Kasi, kaya isang sacrificial lamb. Siyempre, nakakatakot yun kasi hindi lahat ng tao, hindi alam pa yung tanong eh. 'Di ba? Pero ang advantage nun, lahat ng tao tutulong sa'yo. 'Di ba? Kumbaga, bibigay mo na yung account mo, pero sila magsasagot. Diba? Pero nakasanayan din kasi natin sa section natin na parang
lahat tayo aangat. Yung dapat walang babagsak talaga. Walang babagsak. Tsaka ang tawag dito. Pero syempre, kasi mong wala talagang babagsak, tutulungan natin. Pero syempre, magpakita pa rin ng effort na gumagawa ka rin ng part mo. Ikaw ba? Uy! Ano mo? Puti ka naman sa akin. Kasi kaya awini ko. Pagdating sa math, okay. Wala talaga. Pero sa mga essay naman, sa mga word, uy, takin naman ng thesis Sige, ikaw na, pre. Ikaw na, absent ka ng thesis May existential crisis ako nung, pre. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yan. Okay, kasi ganito, first and second year namin sa college. Enjoy ako nun. Tangina, pre, naka 10 minutes na kagad tayo. Intro mo pa lang. Oo, pre. Hindi, ito. Okay, going back. First and second year ng college namin, bibukid talaga to. Bibukid talaga. Tsaka yung G talaga siya tumulong. Yung nakakatuwa sa kanya. Then, pagdating ng third to fourth, no? Medyo nawawala-wala na ako. Nag-iba si Alex nun eh. Para siyang, yung dating sobrang saya na Alex, sobrang jolly, madaldal sa group chat, parang biglang nawala. Then, lalo na nung thesis namin kasi fourth year, di ko maramdaman na si Alex nung time na yun. Di ba may subject pa tayo na math nun eh? Wala na. Meron pa yung light lang, hindi na yung sobrang hirap na math. Basta may solving, parang easy, sa easy. Easy, wala na ako nun. Yun. Siyempre, isa si Alex sa mga pinaka-inaasahan namin. Ang ina nagchat-chat sa akin. Oo. Pre, may sagot ka na dito. Wala, pre. Wala, pre. Parang wala siya ng gana, wala siya ng drive. Yung dating excitement niya sa pagsosolve. Ay, wala. So, yun. So, pakilala mo nun. Ikaw, may gusto ba ipakilala sa sarili mo? Si Paolo, sip-sip yan dati. Ako pa! Ito, pinaalala mo pa sa akin, ha? Ito yung tunay na kwento, pre. Nung first year, kaya kami naging magkaibigan, lumapit yan sa akin. Ulol! Ulol! Kayo maniniwala. Eto talaga ako. Kasi ako introvert ako nung first year eh. Introvert ang putek. Pero siya lumapit sa akin. Ulol! Gago! Di ba? Ganito kasi yan. Di ba magkakilala? First day yun, di ba? First day ng first year. Nagtitinginan lang kami. Oo, nagtitinginan kami. Pero may kakaibang vibe talaga ako kay Alex. Kasi si Alex, ang daming kaibigan yan eh. Kasi iba yung vibe niya, guys. Like, kahit di mo siya kilalang tao, mararamdaman mong happy person siya eh. Yung masayahin, parang good vibes lagi ito Ganun siyang klaseng tao. Ngayon, hindi ko pa siya kaibigan, though may nakakausap na akong tatlo. Si JP, si Dein, tsaka si Carl, tsaka si Kiel. Si Kiel, si JP, tsaka si Carl. Tatlo akong, hindi ko pa rin makakilala yung mga pero nakakausap ko na. Siya, hindi ko pa siya nakakausap noon. Ngayon, lunch break namin. Bababa na dapat kami. Nakasalubong ko to. Bigla, ang una, puta wala man lang hi-hi. Ang unang banat sa akin, bababa kayo. Hindi, ang banat ka ba? Saan kayo punta? Ayun ba sabi mo? Saan kayo punta? Akala mo close eh, no? Sabi sa akin, unang pagkikita namin, first time namin mag-eye to eye. Saan kayo punta? Doon sa IT, pre, paano ng ID? Doon lang yun, alam ko eh. Tapos yun. Siya, tara. Nagsimula na, tapos yun, doon na siya sumama sa amin, the rest is history na. Di ko pa alam noon magiging like duo talaga kami. Doon na vibe ko na parang sabi ko nung una first impression ko sabi ko tanga na gusto kong maging kaibigan. Kasi nung una kaya siya yung like parang parang iba yung vibe na naramdaman ko. Kasi parang ka-vibe niya yung pinaka-close ko sa sa senior high. Sabi ko parang si yung tropa ko. Sabi ko kaya nilapitan ko. Tapos parang nagmakaawa siya maging kaibigan ko. Wow! Puto, gano'n sabi. Sige na. So, sige, move on tayo. Move forward. So, kamusta ka naman? Ngayon, siguro simula 2020, diba? Parang, okay, masaya. Kumpara sa, hindi, actually, 2023 naman, nung simula na to, okay talaga ako, masaya din. Oo. Nung simula, nung taon. Pero ngayon, 2024, parang second week na. Okay pa rin naman, masaya pa rin ako. Pero, simula nung New Year or simula nung kailan ba yan? Siguro simula after ng Pasko, parang nag-iba yung mindset ko sa mga bagay. Kasi may mga naging realization ako. Yan. Ewan ko, parang kasi ako may sakit ako eh. May sakit mo, pre. Lusog-lusog mo nga, nagkakasakit ka. Tarantado ka. Body shamer, pre. Body shamer! Sabi ko malusog. Body shamer. Sige. Body shamer agad. Lusot. Yan ang mahirap sa generation natin ngayon eh. Ito pa, isa pa. Pre, pag may bumati sa'yo, pre, tumataba ka, nakaka-offend ba? Offending ba? Oo. Seryoso? Minsan, depende sa tao. Kung paano deliver.
Paano delivery, di ba? Ano nga? Pero minsan okay lang. Parang kasi ako, nung time na yan dati, siguro nung existential crisis ko nung 23. Pag ginaganon ako, down agad ako nun. I see. Ngayon, parang pag naninig ako nun, parang kumbaga, kung paano mo na lang siya i-perceive, no? Paano i-perceive yung bagay. Ngayon, kung ganun ang dating, it all boils minsan masasaktan ka, parang i-divert mo na lang yung utak mo na sa ibang bagay. Hindi, parang biruan lang yan. Kaya sago, bakit ba? Sino ka? Ibig sabihin, it all boils down kung to the receiver. Diba? Kung paano mo yung perception mo sa bagay yan. Kasi ito yung, para sa naman, ito yung parang naging logic ko din. No? Pag sinabing, uy, parang pumapayat ka, bakit hindi na-offend? Pero pag sinabing, uy, parang tumataba ka, bakit nakaka-offend ka agad? Diba? Tsaka pre, parang... Wait lang. Kasi, para sa akin, ano lang naman yun, ang nanonotice ng tao is yung change. Hindi yung pang-aasar. Though, tama yung sinabi mo, depende sa delivery di ba? Kasi may tao naman talagang putang na unang bati mo pa ng manalait na kaagad, di ba? Yung iba yun. Pero yung sinasabing, uy, parang nananaba ka. Napansin nila yung change. Like, they don't mean naman to offend someone, di ba? Kasi ayun na yung nakikita Yun tama. Yun yung nakikita di ba? Yun lang. Parang, kaya ko na tinanong ko sa'yo. Kasi parang, ano lang. Ang OA lang. Pero kasi kung titingnan mo, pre, hindi naman nila gagawin kapag hindi ka nila parang naging kaklose. Oo. Di ba? Tama naman. Parang nasa sa'yo na talaga kung paano mo i-interpret. Interpret. Kaya, ewan ko. Siguro dati, ganun. Pero ngayon, minsan nagagawin. Pero hanggat maaari, iniiba ko yung pag-iintindi ko dun sa mga ganung bagay. Ba, nagmamature na yung ano mo ba? Parang ano na lang. Imbis na idon ko sarili ko kasi nagiging mataba na ako. Parang gusto ko na lang isipin na masaya naman ako sa ginagawa. Tsaka parang, kunyari, kung gusto ko magpapayat, nasa sa akin naman yun. Tama, oo. Kumbaga, don't let people... Yan. Napapa-English siya. Wag mo hayaan ng mga tao na parang sila yung magdidikta. Yan ang gusto kong marinig. Value. May value na kagad kayo nakuha. Value number 1. Value number 1. Sa 16 minutes pa nila tagal na. Sige, forward na tayo. Ngayon, kaya siya ang ginest ko, guys. Kasi, mag-chat kami niyan. Ngayon, yung chat namin, ano nga ba na yung simula ng conversation natin? Kung ano yung... Parang, di ko din sure nga patapunta doon sa ganun topic. Pero about ata sa trabaho ko. Ngayon, yung topic namin habang magka-chat kami, lumalalim na. Sabi niya, pre, may realizations kasi ako this December lang. Tapos medyo nagsisimula na siya. Sabi ko, wait! Puta na kasi parang tumunog yung ano ko. Wala niya, napigil yung kwento ko ting! Parang gumanon yung ano ko, yung utak ko. Sabi ko, wait lang. Ang gandang topic na to. Parang, ang juicy kasi niya. Kasi yung mga ganyang realizations, yan yung parang turning point ng growth Naniniwala ka bang parang ganun? Oo, bro. Diba? Pag may na-realize ka sa sarili mo, kasi honestly, change starts with awareness So, yung realizations, ibig sabihin, may naging something ka, naging aware ka sa sarili mo, diba? So, ayun, parang ano lang. Naging topic kasi parang nagbibiro ako na content creator. Ayun. Tapos biglang nasa parang inaano ko yung confidence ko ngayon, parang inaayos ko. Kasi nakikita ko naman, nararamdaman ko sa'yo actually, pre, na may gusto siyang gawin. Which is siguro yung content creation. Pero there's something holding him back. May something na nag-hold back sa kanya. Ano kaya yun? So, ang pinaka-ano ko dyan sa ganyan, pre, yung para magiging tingin talaga ng ibang tao. Fear of judgment. Oo, pre. Fear of judgment. Siyempre, actually lahat, kahit ako, pre, nung unang post ko, diba, sa Facebook, sabi ko, nung in-announce ko yung podcast ko, hingang malalim talaga ako nun, pre. Hingang malalim. Tapos, ito pa yung medyo ironic dun Habang padami yung likes, mas umaangat. Engagements, mas kinakabahan ako ng kinakabahan. Tangina, seryoso. Alam mo yung, actually, hindi ko tinitingnan kung sino yung mga nagre-react Kasi pag tingin ako, kaya nakita ko teacher ko, nakita ko manager ko. Wait lang, may pressure. May pressure. Like, may isip mo kasi yung, baka ano kayang sabihin nila. Tama. Yun yung biggest na nag-hold back kasi. Baka sa'yo, ang plastic naman. Yung parang plastic. ganon. Kumbaga, may iba kasi din tayong tropa, di ba, na ganito ka na nakilala Pagka may ginawa ka something na bago. Pag may ginawa kang bagay na parang seryoso na, yung parang, OA naman yun. Exactly. May mga tropa din akong ganyan na, para sa akin, parang mas okay na dumistansya ng unti lang. Kasi actually medyo unhealthy yung ganong comments. Kaya yung parang siguro naging ko muna, parang step by step, yung
Siguro noong 2020. Konti-unti lang. Yung Reels. Reels. Magaling siya gumawa ng Reels, guys. Follow niyo siya sa Instagram, no? At, ano pang parang, Talibad Alex, no? Magaling siya gumawa ng Reels. May, may creativity siya pagdating sa ganun. Kaya, nafe-feel ko rin sa kanya. Tsaka, minsan kasi pansin ko, pre, bumibiro-biro ka ng ganyan, content creation. Bumabanat siya ng birong gano'n. Sa story dati talaga parang gusto ng mga aesthetic. Ngayon parang yung mga biro ko na lang sa story ko na lang ngayon yung parang salamat sa sponsor nga pala na ewan ko, yung small things na parang alam ko na-appreciate ko parang katulad nung huli, in-IG story ko pa may mic lang yung helmet. Oo nga, pansin ko. Natuwa ako doon, pre. Pero ayun, parang ngayon kasi, ewan ko. Doon ko napansin na parang may gustong gawin to pero may nag-hold back sa kanya. Isa ba yun sa mga realizations na sasabihin mo dapat? Hindi, parang siguro yung naging mindset ko lang ngayon taon. Siguro factor na yun na parang tinatry kong i-improve. I see. Buti at least you're doing something about it, di ba? So, quick recap lang tayo ng 2023 mo. So, how is your 2023? Kung i-describe mo siya sa graph, like, kuyari, sobrang saya mo, tapos bilang ganyan. Paano mo siya paano mo siya maipa-plot sa graph? Siguro nung una, medyo bastard agad ako nung unang taon. Ganyan? Bagsak ka agad? Hindi, masaya ako nun, pre. Masaya, baksak. Masaya, parang ganun lang eh. Masaya, baksak. Parang masaya, humps lang, parang wave, pre. parang ganun. Kasi nung 2022, parang sine down wave. talaga ako 2022. 2023, tinry kong i-up ng onte. Kumbaga, angat, konting tiwala sa sarili, onte, kaso bilang bumaksak ulit. Tapos bilang angat, baksak. Parang ganun lang. Kumbaga, so, basta zigzag ang buhay ko nun. Sine wave ka, pre. Pa-engineer tayo. Sine wave. Sine wave. Sorry. Wave, yeah, bro. Cum laude. Ay, sorry. Hindi, ito tanong. What is your biggest loss noong 2023 for you? Siguro yung biggest loss ko, siguro hindi na lang to 2023. Parang nawala yung dating ako. Oo. Yun nga pinag-uusapan natin kanina. Kasi di ba, pre, pag nag-chat kayo lagi ako nagre-reply. Yung parang bigla, yung active, ngayon magre-reply pag kailangan ng ngayon parang madalas na, parang siguro naging, sa akin, yung existential crisis ko talaga nung mga last year, mga Tanda ko pag nag-chat siya sa akin, reply ako, tapos hindi ko na siya reply. Exactly. Bigla ko nawawala. Tanda ko, at saka tanda ko pa rin nagalit ka sa amin isang beses. Oo. Kanta ko ba? Wag na. Sige, ikaw kwento. Hindi, kasi anong time na yon, parang na-late ako nun talaga. May meeting kami nun sa thesis, na-late ako. Fault ko naman yung ba't na-late. Kaso, nung nag-join na ako, hindi ako maka-join, wala niya. Wala nag-accept sa akin, wala din napansin ng mga chat ko sa GC, sa mga PM. So ako, parang baka tinanggal na ako sa grupo, wala niya. Sabi ko, pre, sabihin niyo lang kung ayaw na ako grupo. Kasi, ang nangyayari doon, ako kasi yung presenter, magpe-present kasi kami sa, hindi pa panel yan eh. Si pa lang, di ba? Si ma'am. Weng pa lang, di ba? Hindi. Ma'am Pina yun. Parang, basta, yung program chair natin. Yun, magpe-present kami bago kayo mag-defense. So, tatlo kami sa grupo. Guys, late nga si Alex, di ba? Wala naman sa amin yun kasi tropa di ba? Tsaka hindi pa naman defense talaga. So, kaming dalawa, nung tropa ko, the ongoing na yung presentation, ako yung nagpe-present. Ngayon, syempre naka-share screen ako, natural, ang ginawa ko, do not disturb ako. So, walang notifications na kahit ano. Si Efrem, ewan ko, nag-chat ka ba kay Efrem? Oo, nag-chat. Hindi rin nagre-reply. Kasi nga, nagpe-present kami, di ba? Then, after nung meeting, may mahabang chat si Alex. Ang haba nung sinabi niya. 2022 yun, di ba? 2022 yun pa rin. Diba? Nagulat ako. Sabi ko, tangina na nangyari. Alam mo yung, sorry pre ikaw na ngayong inactive, ikaw pa yung galit. Kasi inactive talaga siya noon, like no offense naman, pero like hindi talaga siya nagpapakita, like wala siya halos ginagawa. Mag-chat ng sino kay pwede ba na sino pwede ng ganito, ganyan hindi mag-reply, magsisin lang ako yan. Yun, ganoon. Walang kusa. Pero dati pag diba? Nag-iba talaga siya. Like there's something happening in your mental state nung time na yun, di ba? Tapos, nag-chat siya sa akin noon after ng presentation namin, pre, ayaw niyo na ba ako kagrupo? Wala na ba? Tinanggal niyo na ba ako? Sabi ko, ano sinasabi mo? Sabi ko gano'n. Sorry pre, ako, do not disturb. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, hindi pre, kasi nag-accept sa akin eh. Sabi niya gano'n. Tapos, medyo nainis din ako noon actually. Kaya sabi ko sa kanya, ano bang problema mo? Sabi ko gano'n. Kasi nakalimutan ko na kung kung ano nangyari. Tapos parang kinabukasan, nag-chat kayo sa akin kung pupunta niya ata ako na Jimwell.
na parang bibisitahin nyo ako kasi nga parang ang weird, sobrang weird na ng ano ko. Eh kaso wala, may gala ako nun. Basta ano yun, ewan ko. Sobrang, sa paningin ko kasi talaga lahat, siguro ng 2022. Simula siguro 2021 o hanggang onwards. Parang tingin ko lahat sa mga tao, galit sa akin o parang may tinatagong sama ng loob. Oo. Di ba nung minsan, out of nowhere, magtatanong ka sa amin, pre, may galit ka ba sa akin? Paulit-ulit. Parang sintu-sintu. Joke lang. Bastos ka, pre, Joke lang. Pero paulit-ulit, like, siguro every other day, magtatanong, pre, galit ka ba sa akin? Hindi nga. Pati mo na ako magagalit sa'yo, wala ka namang ginagawa. Ganyan. Siguro may inis lang. To the point na minsan, nahihirapan kami sa thesis, tapos wala siya. Then, siguro may inis na gano'n. Pero normal lang naman yun. Kaya kasi sabi nila, di ba, kung narinig yun na, yung thesis madalas nakakasira ng pagkakaibigan. Pero masaya kung hindi nasira pagkakaibigan natin. Siyempre, pre. Diba? Kumlade. Tsaka nung bandang dulo ng thesis namin, umukay na siya nun eh. Doon ako dumaldal na ulit ako ng konti. Onte. So, after ng biggest loss mo, ano naman yung biggest win mo in 2023? Biggest win ko yung syempre, graduation, pre. With flying colors. Yes! Hindi kasi parang pamilya namin, kumbaga, parang ako yung una na pag-graduate ni tatay. Di ba, tanda mo ng first year? Naman naman, panganay ka eh. Sa bagay. So, ilan to eh. Ako yung una na pag-graduate ni tatay eh. Panganay ka. Hindi kasi di ba nung first year, di ba, dapat na ako, tigil. Ay, oo, sinasabi. Oo nga. Kumbaga, sa bagay, sa lahat ng mga nangyari ko sa buhay, natapos din ako. And, parang na-proud na ginawa ko pa, na-proud ko pa si tatay gawa nung sa cum laude. Kumbaga, wala nag-expect sa akin nun eh. Kaya tanda ko nun, in-announce yung cum laude, parang lahat ng mga sinabi sa akin, putay na, may alam ka pala. May alam ka pala? Sabihin, minamalik ka nila sa inyo? Oo, kasi nga, pag maligalig, tsaka makulit, parang tingin sa'yo ng mga tao lagi, parang happy go lucky. Oo. Parang wala ambisyon, parang gano'n. Parang siguro, ewan ko, since nung, di naman sinasabi ko na parang yung cum laude naging sa akin. Parang ever since na-announce yung cum laude ako sa mga kakilala ko, kaibigan ko. Respect plus 100, no? Oo, parang nag-iba yung tingin nila lahat sa akin. Parang hindi mo nag-iba yung tingin, parang, ay, may pala tong, parang, hindi pwedeng basta-bastahin. Parang ganun ba? Kumbaga silent lang. Uy, hindi, pero honest matalino si Alex. Sa laki ba naman ng ulo niya nito? Hindi, pero, hindi biro magaling talaga. Matalino si Alex. Lalo na sa math. Like, go-to person ko siya. Ganyan. Okay, so, Kapag-introduction na tayo for 27 minutes. So, so, tanga na, sabi mo hindi ka ready. Oh, pre. Sabi niya camera shy siya bago kayo magsimula. Hindi mo, pre, nakayakap ako sa unan, pre. Camera shy ako, pre. Sabi ba, hindi na daw ako nag-battle doon. Sorry, pastel. Okay. So, doon tayo, proceed tayo sa topic. So, doon sa sinabi mo sa akin sa chat na meron kang realization sa sarili mo. Ano yun? Kasi siguro ano na lang. Yung December kasi, month of pagod talaga ako ng December. As in, sa kakaisip, as in lahat. Wala. Kumbaga parang... May pumapagod na ba sa'yo, pre? Uy! Ayun, pre. Single ako, pre. Pero may pumapagod na ba sa'yo tuwing gabi, pre? Wala nga eh. Ay, wala nga eh. Parang nag-aarap ah. Okay. Joke lang, guys. Ano ba tayo? Pero ayun nga. Parang siguro nung December, nagka-realization ako na parang pagod na ako, ayoko na. Kumbaga, may instance kasi nangyari sa buhay ko na parang kunyari, hindi okay yung ganito, hindi okay yung ganyan. Parang for me, parang hindi ko na yung dapat problema eh. Kumbaga, parang hanggat maaari, dapat, kasi naputol ako nun eh. Kalimutan ko sasabihin ko, pero ayun nga, may chat ako dun sa tropa ko tayo. Ano ba? Tingin mo na sa notes? Sa tropa? May sinabi ako dun sa kaibigan ko din kasi nag-open din ako sa kanya. Na natawa ako sa mga naging realizations mo. Realization. Parang nakakatanggal siya ng tinik sa dibdib. Oo, pre. Like, may relief feeling siya pag na-realize mo sa sarili mong, ganito pala ako. Parang nagsimula, kwento. Siguro, kasi nga, may one certain event na parang na-realize ko na
ano na lang. Parang doon kasi sa event na yun, parang hindi ko malaman kung goods lahat, kung gusto ba sumama, ganyan. So, ang ending kasi ako naging parang organizer talaga. So, parang after ng event, parang na-realize ko lang, this is the last time na I make pilit talaga sa mga tao. I make pilit. Oh my gosh, Sorry, bro! Manila boy. Manila, bro! Isaan nagtatrabaho? Sa Hindi, pwede sabihin. Baka makita malaman ng mga ano, boss. Uy, buti na lang. Buti lang, napigilan mo ako doon. Magpare. Manila, bro, pare, I make pilit. My gosh, location changes you talaga. Yes, No? well, Tuloy. tapos ayun, parang siguro, ewan ko, parang naging not healthy na sa akin ng mga people around you. Oh, that time. Hindi naman, not healthy na sa akin yung parang, pag ayaw na ganito, pipilitin ko, pag ayaw na ganito. Kumbaga, ano kasi ako pag mayroong mga nabubuwag o may mga nagkakagalitan, hanggat maaari, tinatry ko talagang pag-ayusin. Parang, may mga sinabi ko sa kaibigan ko. Eddie, up. Ayan, sama natin sa podcast yung aso ko, guys. What will you say, Teddy boy? Tapos parang, ewan ko, that time after na parang sabi ko, after ng event na yun, sabi ko sa sarili ko, wala mo nang papansinan, ganyan. Parang, ano muna, for my own peace. Kasi pagod ako, kumbaga parang sarili ko muna unahin ko. Tapos parang, habang natagal na-realize ko na parang, nakalimutan ko na yung dating ako, ganyan. Parang, kasi kumbaga sakit ko, may sakit ako people pleaser. Halo-halo. May sakit akong parang people pleaser. Kumbaga hanggat lahat ng paningin talaga sa akin ng ibang tao, kung ano yung tingin nila sa akin, or kung ano yung energy na binibigay nila sa akin, yun yung nagiging energy ko din. Kunyari, pag bad trip sila sa akin, yung energy ko nun, parang wala din ako sa mood, ganyan, wala sa mood, ganyan. Parang after ng event na yun, parang na-release ko na parang, tama na yung iniisip ko yung mga iniisip sa akin ng ibang tao. Tama na. Parang, imbis na, kumbaga, I have other agendas in my life na I need to worry about. Hindi ko na kailangan isipin pa yung mga problema nila. Tama. Kumbaga, may mga bagay na, kunyari, hindi na nga sila okay. May mga bagay na let it be na lang. Kung hindi goods, it's not my problem na lang na ayusin. Kumbaga, I would rather focus on myself than focus on other people's problem. Alam mo bakit din, pre? Kasi, alam mo yung kasabihan na you can't fill from an empty cup. Hindi. Ngayon papalam ko sa inyo. You can't fill from an empty cup. Ibig sabihin nun, ayusin mo muna yung sarili mo. Being selfish is being selfless. Diba? Ika nga. Kasi, kapag hindi ka pa ayos as a person, diba? Eventually, nabasa ko lang. Pero yung aso mo, pero yung ginagawa. Tinitira ka sa paa. Hindi, ayun nga. Tawag dito, being selfish is being selfless. Kasi, pag hindi mo pa naayos yung sarili mo, nabasa ko lang din to sa internet, no? Hindi ko sinasabing akin to, pero you will bleed on other people who didn't hurt you. Diba? So, ayun, okay din, tama din yung naging decision mo na bakit mo ayusin yung problema nila? Diba? Tapos ewan ko, parang siguro nung time talaga rin, parang pag may narinig ako na may ganito na naman nangyari, bahala kayo dyan. Compassionate person. Diba? Compassionate person siya, guys. Pero, actually, good thing yun, pero magtira ka rin ng para sa sarili mo. Diba? Yun sabi, ganun, kaya napagod ko, nauubos ako. Okay, exactly. Nawalan ako ng time para, hindi naman nawalan ako ng time para sa sarili. Imbes na parang, i-treat ko lagi sarili ko, ganyan, parang pupunta sa ibang tao. Napunta talaga lahat ng energy ko sa ibang tao. Lalo na ngayon, pre, pag nung simula nung nag-work, kumbaga parang pagod ka na sa trabaho, tapos biglang may mangyayari pang, may malalaman ka pa na ganito nangyayari. Kumbaga, it's too draining for me. Damn, bro. It's too draining parang, for me. Now, parang it's time to let go of some it's time things. to let go na talaga. Ngayon, kung hindi, parang naging ko na mindset. Hanggat wala akong ginagawa sa yung problema, wala akong ginagawa sa yung masama, tapos bilang nagalit ka, wala kang pakialam. Kumbaga, hindi mo, wait lang, rephrase ko yun. Para masama pakinggan no? Masama pakinggan. Basta pag, basta pag, wala silang, pag ako walang, pag wala kang masamang ginagawa, tapos nainis sila, problema na nila yun. Oo. Ganun. Parang, ewan ko. Kumbaga parang siguro, basta muna ako ngayon, sarili ko. Ngayon 2010. Hindi, kaya ka napunta dyan, pre. Sa tingin ko, ewan ko lang sa tingin ko lang naman kasi for the past years, hindi ka nagtitira sa sarili mo. Tama. Like, binibigay mo yung buong pagiging compassionate mo. Time and energy mo. Gala kasi siyang tao eh. Like,
ano eh, like, people to go to mo naman talaga din si Alex, di ba? Kumbaga parang binibigay mo yung buong time and energy. Kasi may kasabihan talaga ako dati pa na parang, as long as kaya ko, as long as kailangan mo ng kasama, pupunta ako. Nagtatawag yung kwento mo sa ano yung lasing, tapos pinag-drive mo siya na pre. sinundo mo pa, tama, di ba? Wala sa akin yung mga ganyan, walang problema yun sa akin kasi kaibigan ko yun. Yun nga eh. Basta hanggat kaya ko, gagawin ko talaga lahat. Kaya yung magiging jowa ko, huwag ka mo. Hey! Single, pre. Oh. Paano sa tingin mo yung nag-lead sa'yo sa realization niyo? Yung parang may yung aha moment, eureka moment mo, yung parang na-awaken yung consciousness mo dun sa realization mo na ayun, nung sa event, yung parang napaupo na ako, tapos sabi ko, pagod na ako. Parang, nung event naman yan, parang yung iba nakapansin sa akin, parang nakaganyan lang. Ay, parang agita yung scenario, nasa event kayong maganda, maraming tao, maraming masaya. tao, ganyan. Tapos parang ako doon, nakaupo lang ako sa gilid, tahimik lang. I see. Akala ng iba parang galit. Pero sabi ko pero yung totoo nun, parang pagod na ako. Parang may mga nagalit ba nun sa'yo? Wala naman. Parang ka napatulala bigla ng ganun? napagod ako, pre. As in sobra. Kumbaga, after, lahat ng time and effort ko, dahil napunta talaga doon sa event na yun. Kumbaga parang, hindi pala. Basta after talaga ng event, kasi kumbaga lahat ng mga nangyayari sa akin, ang problema ko na ng time na yun is yung event. Tapos after ng event na yun, parang, nung natapos yung event, parang sabi ko, tapos na. Wala na akong iniisip. Kumbaga parang, basta ever since nun, pre, parang naging chill na utak ko. Ngayon, pag meron akong pinaproblema ng mga bagay-bagay, kumbaga parang nag-overthink ako, lagi ko na lang dinadivert yung isip ko na parang, parang wag ko na siyang isipin. Kasi kung hindi naman nila ako ino-confront at wala naman, kung sa tingin ko wala akong ginawang masama, wag ko na lang isipin. Though, sa tingin mo mag-ano ka pa rin, magtatanong ka pa rin na kunyari, ako bigla ako naging cold sa'yo, hindi kita pinapansin. Sa tingin mo, gagawin mo pa rin yung i-approach mo ako, pero may problema ba? Sa tingin mo gagawin Depende na lang sa tao, pre, kung may pake pa ako. Sakit nun. Joke lang. Depende, siguro, pag sobrang, kasi ako, maano ko sa mga kaibigan ko, sobrang compassionate ka naman kung baka lalo na pag yung mga mahalagang tao sa akin, pag alam kong may something ng off, kakausapin ko. Pero kung minsan na, yung parang napagod na ako sa'yo, depende na lang. Communication is the key pa rin kasi talaga. Parang, ewan ko kasi parang, this year, I know my worth. Yan. Tama. Parang naisip ko talaga nung afternoon, parang, I know my worth, parang, hindi ko deserve pag-ubusan ng energy yung mga bagay na hindi naman dapat pag-ubusan ko. Kumbaga, yung energy ko naka-reserve yan dapat sa mga tatahakin kong challenge, tatahakin kong mga bagay-bagay. Parang for your own growth. Yan, for my own growth talaga. Parang ayun na lang yung naging mindset ko. Kung basta hangga't wala akong ginagawang, alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang masama, hindi ko sila problemahin. Siguro, ewan ko, noong December din, may nag-chat ako sa mga kaibigan ko. Galit ka ba? Kasi parang naging cold yung mga tao sa akin simula ako nagkatrabaho. Pero, parang ano na lang yun eh. Ek ko na lang sa utang. Parang ini-stress ko yung sarili ko sa mga bagay naman na hindi naman dapat i-stress. Tama. Kumbaga, imbis na problemahin ko yung tinatahaw ko sa trabaho, iniisip ko pa yung mga factors na nasa labas. Tama. Ngayon, kung may problema naman sa akin ng ibang tao, i-confront naman nila ako. Ngayon, kung ayaw nila i-confront sa mga problema nila, bahala na sila. Basta ako, you did your part. Genuine ako sa harap nila lagi. Kasi, masayahin naman ako parati. Kumbaga parang hindi ko na dapat talaga problemahin yung mga bagay-bagay na ganyan. Nice. Congrats. Sa tingin mo ba, yung, di ba, kanina napag-usapan natin na wala yung sarili mo, di ba? Sa tingin mo ba, 100% bumalik na siya ngayon? Hindi ko masasabing babalik ako sa sarili ko. Masasabi ko lang siguro parang better version ko. Magandang sagot ng cum laude, no? Wala pa rin. Cum laude. Pero, ewan ko, basta, kasi mahirap, mas okay na gumawa ka na ng panibagong version na mas maayos kaysa ibalik mo yung dating ikaw. Tama. Parang hindi ka nag-grow nun. The only thing that is constant in life is change. Change is constant. Di ba? Kasi pag lagi mong titingnan yung past mo, hindi ka mag-grow eh. Pero, wag mong kakalimutan kasi dahil dyan sa past mo, it led you to change. It is a factor of tama. on how you grow today.
Yan yan yung perfect representation na kung bakit sa sasakyan mas malaki ang windshield kaysa sa rear view mirror. Tama? Kasi, yung maliit na yan, pre. Ikaw mag-explain. Kasi, dapat mas magfo-focus ka kung saan ka papunta. Kaysa dun Diba? sa... Kaysa dun sa kung ano yung nakaraan mo na. Diba? Pero syempre, kaya may rear view mirror pa rin yun para tingnan mo kung baka may something na paparating naggaling sa past mo na hindi mo pa natutunan. Tama. Diba? So, Lalo na yung nyari sa past. Huwag mong kakalimutan yung mga taong naging matulungin sa'yo. Tama. Okay. Kaya first time ko nakita mo sa FB. Baka hindi mo nakita yun. Hindi nakita mo. Nag-like ka pala doon. Yung nag-post ako ng thread na nag-thank you. Yung parang grateful pa rin ako sa nangyari sa 2023. FB? O sa IG? FB. Yung parang first time ko mag-post ng mahaba talaga eh. Kasi kumbaga inisip ko na lang, FB ko to. Oo. Account ko to. Magpo-post ako ng kahit ano kong gusto. Wala na akong pakialam sa tingin niyo. Tama. Ayan na yung ino-overcome mo na yung ino-overcome mo na yung fear mo, di ba? Kasi kumbaga, kaya ako nag-post pre, parang to express my gratitude sa mga taong naging helpful sa akin last year. Lalo sa'yo pre. Hindi, legit lang pre, sobrang thankful ako. Sa akin? Uy, bakit? Bakit naman? Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi diba, nung basta na itong mga taon, parang sobra ako nawala. Hindi. Pero hindi mo ako iniwan sa Hindi iyo. ka siya iniwan. Siyempre naman, Sinumbat Hindi ka, ibig ko sabihin. Sinumbat no? Hindi, ibig ko sabihin. Siyempre kaibigan kita eh. Hindi, at saka ramdam ko sa kanya na may pinagdadaanan siya. Hindi siya ganun eh. Hindi siya ganun. Ngayon, sa oras ng down ng isang tao, doon mo pa siya iiwan. Diba? Ako hindi ako ganun. Hindi sa dahil naka-record to hindi sa dahil nagpapakita ang tao ako Pero, like, ang pangit naman nun. Down yung tao, tapos bibitawan mo kung kailan siya down, diba? Okay, ayun lang. So, Ayan. Okay, oo. May picture pa nga tayo. Ito, natuwa nga ako dito kasi ako yung third picture. Siyempre, pre. Salamat, pre. So, nabanggit mo kanina, yung 2023 mo is down, up, down, up, down, up. Pwede mo bang ma-share sa amin kung ano yung nagiging reason ng mga down mo dun? Siguro pag kunyari, merong mga bagay na, yung mga relasyon na hindi nagiging okay. Love life or friendship. Kasi ako lagi, kung sa relasyon, sa mga love life. Mga chicks. Walang chicks. Wala chicks. Parang, kumbaga, I'm a hopeful person. Kumbaga, parang hopeless romantic eh. Oo. Kasi, kumbaga, parang nabusted, pero sabi ko, hindi, may chance pa yan. Diretso pa din. Puso, laban. Tapos parang, kaibigan, hindi naging okay, ayusin, okay na uli. Parang, mga sobrang normal na away. Pero yan ang huwag mo tatanggalin sa sarili mo, pre. Alin? Yan, yung ganyan character mo, ganyan trait mo. Alin? Yan, yung... Sino ka para digtahan ako? Hindi naman po eh. Parang, it's your asset. Kumbaga, parang downgrade ba? Wala na, para sa parang downgrade kung tatanggalin mo sa trait mo yun, yung tipong, yung puso, yung busted ka na pero G ka pa rin. Hindi, ibig sabihin, yung busted na pero G ka pa rin, subjective yun eh. Yung friendship na nasira, naaayusin. Yun yung healthy, di ba? Yun yung maganda. So, eto, sa 2023 ba yung taon na pinaka na-down ka? O 2022? Siguro pinaka-lumala. Nagsimula lumala ako 2021 medyo okay pa. 2022, doon bumaksak na ako. Umabot ka ba sa point na parang sinisisi mo na? Kasi siya, taong church, di ba? Pero umabot ka ba sa point na parang sinisisi mo na yung Diyos? Ay, hindi, pre. Hindi naman. Kasi parang, ewan ko, in every challenge that I face naman na nako-conquer ko, laging may lesson na tutunan. Good. Ang tawag dito, umabot ka ba sa point na parang suicidal, ganyan? Oo, pero hindi ko siya magawa. Hindi, kasi parang iniisip ko din parang problema pa yan pag nangyari. Kumbaga, problema na nga ako sa buhay ko ngayon. Pag ginawa ko pa, magiging problema pa yun ng iba. Tama. Parang hindi magiging maganda yung ending. Tsaka, guys. Tsaka, pre, si Lord nandun. Tama. At saka, there's more to life. Oo. There's more to life talaga na. Ako rin kasi, ito yung lagi kong visualize sa sarili ko pagka may pinagdadaanan ako na, something heavy. Iisipin ko, kung ito yung timeline ng buhay ko, ganito kahaba, darating ang araw, ito pinagdadaanan ko na to, sobrang point liit na lang eh.
'Diba? Point lang to sa timeline ng buhay ko. Pero pag magre-reflect ako doon sa point na 'yon, ang laking tulong, 'di ba? Ang laking growth yung maibibigay niya for the rest of my life, 'di ba? So, ayun, ngayong masaya ka na, anong ginawa mo? Anong ginawa mo para mag-cope or para maka-recover? Hindi, para maka-recover. Yung daw dito, syempre galing ka sa down, 'di ba? Anong ginawa mong way para mag-cope, para maka-recover dun sa ano yun? Ginawa ko para mag-recover. Siguro wala, nagkaroon lang parang mas iniisip ko na lang sarili ko ngayon. I mean, ano ba? Paano ba ako nag-cope? Paano ka nakaalis doon sa sitwasyon na yan? Nagkaroon lang talaga, parang nawalan talaga ako ng pakilang. Parang deep reflection. pre, bigla ko na lang naisip na, bahala na. Buhay ko na. Basta, naging cope ko doon. 24, 20, basta ayun, live in the moment. Yun na lang yung naging kaisipan ko nun. Imbes na problemahan ko yung mga bagay-bagay na wala naman dun sa mismong araw. Kung ano yung nandito ngayon, learn to appreciate those things. Pre. Kung ano yung nandito ngayon. Okay, that's nice. Kasi nung nagka-realization ako, after nun, magpapasko. Pasko, after nakasama pamilya, ganyan-ganyan. Nagawa ko na mag-swimming mag-isa. Sarap. Kumusta? Okay naman, pre. Para wala akong basta enjoy ako sa nag-chat ka sa akin, ba? Nag-enjoy ako sa personal time. Me time. Me time. Tapos 27 to 29 nasa camp ako. Parang pag iniisip mo minsan na may galit sa yung tao or may problema sa yung tao. Sige, parang isipin mo lang kahit saglit lang. Parang reflect lang kung anong baka may nagawa kang masama. Pero dadating din sa isipin mo na marami ka namang kaibigan. May mga kaibigan ka pa rin naman outside. Di ba tanda mo yung napag-usap tayo sa Delmanos? Na marami ka namang kaibigan. May marami ka pa namang ibang pang kaibigan. Kumbaga, i-appreciate mo na lang yung mga nandyan pa. Kaya naging line ko nung end of 2023. Dapat meron yung nakalagay na people come and go, but I'm thankful to everyone. To the persons who stayed. To the people who stayed. Ba't di mo nilagay? Kaya ako magpatama Kasi kahit naman sabihin natin na umalis sila sa buhay ko, they're still welcome back. They're still welcome pa naman sa buhay ko. Kasi kahit ano nang mangyari, nagkaroon naman din sila ng factor kung ba't ako naging ganito sa buhay ko. Good. Health realization, pre. Maganda yung sinabi niyo. Okay, yung first guest natin, guys, hindi basura, hindi tapon. Okay. Amoy basura lang. So, mo naman sa sarili mo. So, sige, ang tanong ko kasi ito kung ano yung ginawa mong pinaka nakatulong So, reflecting, no? Meron bang tao, meron bang someone na masasabi mong ito yung taong pinaka nakatulong sa akin? O wala, sarili mo lang? Wala, pre, sarili ko na lang din Malakas to. Okay. Parang kasi dati parang talaga ako nakaantabi sa mga advice ng ibang tao, ganyan. Kumbaga, kahit, di ba, normal naman yun, nag-advise yung mga kaibigan mo. Minsan, di ba, di mo talaga pinapakinggan. Kumbaga, hanggat hindi ikaw yung mismo nakaka-realize ng mga nangyayari sa'yo, hindi mo talaga siya gagawin Kasi yung mga nangyayari sa akin, marami na nag-advise niya talaga. Ilang beses na. Hindi mo lang pinakinggan. Pinakinggan ko, pero hindi ko... Lumabasa ka din ng tenga. Kumbaga, hindi mo pa rin siya talaga na iintindihan fully or nakikita. Tas nitong huli, parang, kwento ko doon sa mga kaibigan ko. Lahat ng mga close ko. Ay, salamat! Naisip mo rin yan. Mga ganun lang. Tagal na namin yung sinasabi sa'yo. Not until you yourself will realize that, no? Kaya, sobrang thankful ako sa yung mga nag-advise sa'yo ng mga kaibigan. Nag-advise sa akin ng mga kaibigan ko. Kasi hindi pa rin nila ako iniwan. Pero syempre, sa punot dulo niyan, ikaw pa rin talaga makaka-realize kung ano yung mga dapat i-improve at baguhin sa mindset. Kaya importante yung talaga ito. Guys, importante talaga to. Sobrang importante nito yung self-realization, self-awareness, 'di ba? Kasi doon magsa-start yung yung parang yung growth, 'di ba? Doon magsa-start yun. So okay. So nakwento mo naman na yung kung ano yung deep realization mo, no? Nakwento mo na rin yung 2023 mo, pati yung hardships na pinagdaanan mo, which is yun yung gusto kong mag-guest sa mga podcast ko, ganun. Kasi meron tayong natututunan talaga, 'di ba? So, hindi mo kailangan matutunan everything first hand.
Diba? Kasi you can learn from other people's mistakes. Diba? So yun, sa amin nakuha ko yung value. Ngayon naman, paano ka mag-move forward sa tingin mo? Ngayon 2024, anong future goals mo, plans? Like, kasi magpo-focus ka na sa sarili mo, diba? Meron ka bang pangako sa sarili mo na ngayong taon, gagawin ko to. Ngayong taon, gagawin to para mag-grow ako, para... Hindi, kasi kilala mo ako, pre. Hindi ako yung parang sa gantong, parang hindi ako nagsaset ng timeline ko sa sarili ko. Okay. Spontaneous ako, kumbaga. Kumbaga, kung ano yung nandyan, just the moment. Pero ang naging ko ngayon, 2024 talaga. May sasabihin ako, nakalimutan ko na kanina eh. Basta lang, enjoy what you have, live in the moment. Okay. So, wala ka like definite na by the end of the year, dapat nagawa ko to. Ganun. Sa ngayon, wala pa. Kasi, kasi no mga huli talaga, di ba, parang ganito na po-pursue ko, ganyan. Parang, I'm bringing pressure to myself, which is dapat hindi. I see. Kumbaga, I mean, hindi naman sa dahil sasabi kong bata pa ako, pero, once na nakaramdam ka, ayun ang lagi ko pinapayo nung first year pa lang. If you feel pressure, mas mahirapan ka na mag-decide kung ano mga nangyayari sa'yo. Tama. Di ba? Kasi nasa high stakes of emotions ka eh. Yeah, pressure. Dati, yung kumbaga, pressure ko sa dapat gantong mga buwan, nakabili na ako ng ganyan. Kumbaga, yun sa buhay kasi natin, parang open-ended ba tawag? Tama, open-ended yun. Kumbaga, you cannot, hindi mo talaga masasabi na kung kailan mo siya mangyayari. Ma-achieve. Kumbaga, kay Lord pa rin yan. Kumbaga, pwede. Kailan ibibigay sa'yo. Prayer pa din. Tsaka para sa akin, kung basta this year, focus on myself talaga for this 2024. Ngayon, pag may dumating na love life, depende. Pero as much as possible, I want to focus on myself this year muna. Good. Kasi for the past years, inuna mo ibang tao eh. Tsaka pa rin, nag-enjoy ako sa first time ko magkape ng mag-isa ng 4 na oras. 4 na oras? Anong yan? Hindi, tsaka lagi kita nakikita, syempre like yung gala eh. Like, kasama mo lagi maraming tao. Tapos, di ba? Anong feeling? Ano yung pagka ganong oras, 4 na oras, ibig sabihin, ang dami mong naisip. Hindi, may kausap kasi din ako sa chat. Sa chat, kala ko marigumuli-muli. Hindi, kasi ako sa chat. Parang, yun yung nag-open ako sa kaibigan ko yung realization ko dun. Nice. Pero nung time na yun, parang, hindi ko siya inakala na magtatagal ako doon ng 4 na oras eh. Parang sa akin, kung hindi, kaya ko yun kahit wala din ako kausap, ramdam ko. Tapos parang binala ko na magsisini ako mag-isa, pero hindi ko pa kaya kasi, kumbaga, gradual process yun eh. Step by step yun. Little by little, you will be okay. Yup. Small baby steps. Baby steps. No? Start small nga then add ka na nga taon. Okay. Good to. Ito pa so good to. Okay, so closing na tayo. 1 oras, man! Basta ako, I'm so thankful for my friends and my families for this sa itong mga to. Thank you daw guys, thank you. And sana kung yung mga kaibigan ni Alex na nanonood, no, sana mas ma-appreciate nyo si Alex ngayong narinig nyo yung paano siya mag-isip, like ang juicy ng mo yun, hindi siya pulpul na tao eh. Like meron siyang ganito. So ayun, tangina, 1 oras pre. Sabi mo sa akin kanina, hindi ako ready. Hindi ready, nahihiya. Shy type ako, pre. Shy type. Ngayon, naniniwala na kayo sino talaga unang nag-approach sa amin. Siya. Okay, so sige, bago tayo matapos, anong payo mo sa audience natin na may similar na pinagdadaanan? Similar na pinagdadaanan? Ano na lang? Ayun, alam ko na. Ano? Always know your worth. People may not see your worth, but you are always... Joke lang. Joke lang. Rephrase. Basta know your worth. Kalala Quillbot eh. Kasi may mga Quillbot ka kasi ng Quillbot nung college eh. Parang ikaw nagkikil. Pero ako nakikilbot premium. Yun lang. Doon kami nagkaiba. Ako yung premium siya. Ako hindi. Tanda mo, nakikigamit ka din, pre. Kaya nakikichat ako, pre. Sasend ko sa kanya yung paragraph ko. Pre, pa-Quillbot ka na to. Basta yung parang, ayun, na-realize ko, know your worth talaga. Kumbaga, wag mong kakalimutan sarili mo din.
Okay. Paano ba nila malalaman yung worth nila? Yun, di alam yung worth nila eh. Di alam self-worth nila eh. So, tingin mo, ikaw, paano mo discover yung self-worth mo? Nung napagod ako, naisip ko. Kumbaga, naisip ko talaga, hindi ko to deserve. Hindi ko to deserve. I deserve much more. Dun mo din talaga makikita na during hard times. Diba? During hard times, may mag-open na door of opportunity. So, meron ka bang favorite quote na gusto mo ipamahagi sa kanila? Kasi may ko sa mga quotes and sayings. So, ikaw, meron ka bang... Ang quote ko ng grade 6, hanggang kaya ginagamit ko ba? Time is gold yan. Hindi. If you believe it, you will achieve it. Ano yun? Nasa Think and Grow Rich yun. Alam mo yun? Think and Grow Rich yan, bro. Mali ko ba dun? Whatever the mind can believe and conceive, it can achieve. Kaya ang laki ng ulo nito eh. Tsaka, basta, always live in the moment. Live in the moment. Be positive. Pag may dumating na negative sa buhay mo, let that pass. Hindi. Pag may dumating na negative sa buhay mo, try mong gawing positive pa rin. It depends on how you think and how you perceive it. Galing. Guys, palakpakan naman natin. So, okay na. Nasabi mo na lahat. Ako, nasabi ko na, nag-solve na ako. Please like my IG page. Joke lang. Solve na ako sa ating usapan ngayon. Biro mo, naka-isang oras tayo. Gagi, ang daming learnings and actually, ngayon lang di kita nakausap ng gayetong... Ulit. I mean, yung gayetong parang nagsishare tayo ng ano natin. Mga natutunan natin sa buhay. Dati kasi, share lang kami na sagot eh. Sagot lang sinishare namin yan eh. Hello! At ako yung dog ko sa inyo guys. Yan eh. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo and sana may napulot kayong value. Imposible namang wala, no? Kasi kayo mga sinabi niya. And I hope we entertained you at some point. And ayun. So, kung nagustuhan nyo, please like my page. And follow nyo rin siya sa Instagram at Trinidad Alex, no? So, tignan natin kami makakatama ng spelling. Alex, A-L-E-C-X. Medyo Jejemon kasi yung tropa ko pa. Buti walang H, pre, no? Yun nga sabi sa akin nung sa office kanina. Kanya, kakaiba pangalan mo eh. Unique po nanay ko, tsaka tat. Buti na CX lang, medyo medyo social pa. Kung may H yan, di ba? Pre, kadiri naman yung gano'n. Uy, gago, magagalit sa'yo yung mga unnecessary H sa pangalan. So, yun guys. Maraming salamat sa pakikinig and kung nanonood kayo, thank you sa pag-subscribe. Kung nakaabot kayo dito, thank you everyone. Thank you so much sa pakikinig sa podcast na to, no? And yun, ulitin ko, sana napasaya namin kayo and we entertained you at some point and higit sa lahat, sana may nakuha kayong value, no? So Alex, maraming salamat. At ikaw mo, ilakad pa? Anong oras na ba? Sabi nga ni Kong TV, peace out. Peace out. So yun, 7:32 na, may commitment pa si Alex sa ibang tao. Sa kung saan. Gagala pa yan. Hindi nag-aaral ako. Aral wala. So yun guys, thank you so much. This is Paolo Pinak Malfe. And welcome to Chismisan. Mali pala. Miss Chisan Time Podcast. And sana nag-enjoy kayo sa pinag-chismisan natin ng ating tropang si Alex Jairo Trinidad, no? And yun. Thank you so much. I appreciate you all. Kita-kits sa next episode. Babay ka naman, pre. Puro ka cellphone. Bye po. Bye guys. Bye. So, yun lang. Maraming salamat. Enjoy life. Enjoy. Seize the moment. Ano pa? Yun lang. Love you. Mwah. Yeah!